Isa pong mapagpalang panonood, mga kaibigan at mga kapatid. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Nandito na naman po tayo na pag-uusapan ang napakagandang pag-aaral mula po sa una at ikalawang Korinto. Nawa po ay nakikinabang kayo, nawa po ay nabibless kayo, at nawa po ang lahat ng mga bagay na ating napag-aaralan ay nakakatulong upang lalong lumago ang ating pananampalataya at ang ating relasyon. Walang iba kundi sa ating nagmamahal na ating Panginoong Diyos. Noong nakaraan, pinag-usapan po natin yung napakagandang topic na sin in the church. Pinag-usapan natin yung konteksto ng mga pananalita ni Pablo sa unang Korinto 5 hanggang 7. So, nalaman po natin that it's about sexual immorality. Or not just sexual immorality, although that's the whole report na binigay, o yun yung report na ibinigay sa kanya at yun ang inaddress niya. But the principles na ating pong napulot ay tinuturuan tayo how do we handle yung sin in the church. Which means we should not tolerate. Hindi dapat natin i-justify. At dapat i-realign natin ang ating mga identity, walang iba, sa kung paanong nais ng ating Panginoong Diyos na ang bawat isa sa atin ay mamuhay. And of course, the only way we can flee from sexual immorality ay sa pamamagitan ng ating pagsuko ng ating buhay sa ating Panginoong Diyos. Kung na-miss nyo po yung pag-aaral, pwede nyo pong balikan kasi ang ginagawa po natin, we're trying to deal with the context. Mula po sa 1 Corinthians chapter 1 at hanggang chapter 7 at ngayon, pag-uusapan natin ng chapter 8, 9, and 10. Kasi titignan natin yung whole picture. Honestly po, nung binabasa ko, ang dami mo nang pwedeng mapulot na leksyon sa bawat chapters pa lang. But remember, when the Bible was written, especially nung sinusulat ito ni Pablo, walang mga verses and chapters. Kaya ibig sabihin, yung pagsulat ni Pablo, dire-diretso lamang. Ito ay, yung mga chapters 10 was just added later on in verses so that we can easily quote ano po yung nasusulat. So if you miss it, balikan po ninyo so you will see kung paanong inaddress ni Pablo yung mga report ni Chloe. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin, napakagandang topic, all to the glory of God. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito.
Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries at ito ay napapanood din naman natin sa telebisyon, sa radyo at ganoon din po sa social media. Purihin ang ating Panginoong Diyos na tuloy-tuloy po nating nagagawa ang ministry na ito. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng mga kaibigan at mga kapatid na nananalangin, nagsusupport para nang sa ganun ang ating gawain ito ay makapagpatuloy. Doon po sa mga kaibigan natin na they are impressed by the Lord to help us. And to help in a sense na mapaganda, mabigyan po tayo ng mga tips at kung paano pang mga materyales ang pangailangan para nang sa ganun mas maging maayos pa. Maraming salamat po. Our desire is to continue to glorify God through this ministry na amin pong ginagawa. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin at sa inyong mga pagsuporta. At nawa po'y patuloy pa kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At kung kayo po ay nakakasama namin sa unang pagkakataon, paki-follow or subscribe po kayo sa aming YouTube o sa aming Facebook upang sa ganon ma-notify po kayo sa mga pag-aaral na ating ginagawa. Purihin ang ating Panginoong Diyos dahil ang pag-uusapan po natin ngayon, napakaganda at nawa po kapulutan natin ng aral at mapalapit tayo sa ating Panginoong Diyos. At again, I want to take this opportunity to also say thank you sa lahat po ng mga kaibigan, mga kapatid, na nagiging dahilan kung bakit ang inyo pong lingkod hindi lamang po nakakapaglingkod online, kundi nakakapunta rin po sa mga iba't ibang lugar. Maraming salamat po sa inyong kabutihan at sa inyong pagmamahal at nawa po ipatuloy kayong pagpalain at gabayan ng ating Panginoong Diyos. So ngayon, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral, ngunit bago ang lahat, tayo po muna ay yumuko para sa isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Tunay pong napakabuti ninyo. Patnubayan niyo po kami sa aming pong gagawing pag-aaral na to. Nawa pong lahat ng aming mga mapapakinggan, mababasa, ay makatulong upang nang sa ganon mas lalo namin kayong makilala. Sa mga bagay na maaring mahirap pong maunawaan, tulungan kami, Panginoon. Impress our hearts and our minds. Help us to see kung ano po yung lessons na gusto niyo pong iparating sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa kabutihan ninyo at sa inyong pagmamahal at sa inyong katapatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang panonood, isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi. Anong oras man na kayo ay kasama po namin dito sa Pilipinas o maging sa ibang bansa. Binabati ko po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa ating ginagawang pag-aaral. At ang topic natin ngayon, ulitin ko ang tema natin, 1 and 2 Corinthians, all throughout the quarter. Ang topic natin ngayon, all to the glory of God. And this is our call. Dapat lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating mga mithiin at kagustuhan is all for the glory of God. Amen? Para lahat sa kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos. At babalikan lang natin ng kaunti, na pag-aralan natin sa 1 Corinthians chapter 1, hanggang ngayon, nandito na tayo sa chapter 7, going to chapter 8, merong mga specific na mga issues na dinidil si Pablo. Na nireport sa kanya nino? Nireport ni Chloe. At dun sa report, yung dinil natin nung nakaraan, pinag-usapan po yung issue ng sexual immorality or sin in the church. But before that, pinag-usapan din natin yung issue of unity. Okay? At ito po, as we go to chapter 8, 9, and 10, kumbaga yung ididil ni Pablo, tuloy-tuloy pa rin. Yung issue pa rin ng unity will always be there. Yung sexual immorality, and now there is an added ingredient o added issue na ididil ni Pablo, at walang iba, this is the idea or concept of idolatry. And sa Bible, pag pinag-usapan po natin, when we talk about idolatry, it is most of the time connected to sexual immorality. Kaya ngayon topic natin, all to the glory of God. Because anything that takes away the glory of God, kumbaga yung attention, yung time na supposed to be is for the Lord, for God's glory, and it's taken away because of something or an incident or a situation, it is our idol. Kaya nga sabi sa text natin,
1 Corinthians 10:31, which I will explain more. Mas maiintindihan natin ang konteksto nito pag napag-usapan natin ang chapter 8 and chapter 9. Ang sabi sa chapter 10, verse 31, therefore, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Okay? So, again, we are reminded, ano man ang ating ginagawa, kumakain, umiinom, ano man, do all for the glory of God. And as I try to read this more and more, mamamanga po kayo. Because the context when Paul was saying this, it was not just about eating the right food, it's not just about eating the right way, but it's also about doing the right things at the right time and in the right motive and right process. Kasi bakit po? Posible rin kasi na tama yung ating ginagawa, tama yung ating mga practices, kinakain, yung mga ginagawa natin, mga practices, sinasabi natin, pero the glory is taken away, or we're taking the glory instead of giving the glory to God, then it is not doing things for the glory of God. Kaya po ito, pag-uusapan natin, anong ibig sabihin yan? I hope na-excite kayo dito sa pag-uusapan natin ito. And as usual, allow me to share with you 3 points na nawa po maging madaling paraan para maunawaan, para maalala, para maitanim sa ating mga puso at isipan by God's grace. At nawa po maging madaling paraan para ma-share din natin na tuwing pag-uusapan ng 1 Corinthians chapter 8, 9, and 10, itong 3 points na to will help us to remember all to the glory of God. And the first point na gusto ko pong i-share sa inyo, it all begins with letter L. The first letter L is that, again, we're talking all to the glory of God. And ang number 1 na dapat po nating maalala, mabigyang pansin, it should be about love. Or it should be love. Okay? All to the glory of God, it should be love. Love is the motive. Love is the ingredient. Kasi bakit? Ito na, sabi. 1 Corinthians 8, 1-3. Kasi again, idolatry ang ididil natin. Now, concerning food offered to idols, we know that all of us possess knowledge. This knowledge pops up, but love builds up. If anyone imagines that he knows something, he does not yet know as he ought to know. But if anyone loves God, he is known by God. Ayan ha. So, dito po sa 1 Corinthians chapter 8, 1-3, makikita po natin yung idea or yung concept ng knowledge and love. Well, minsan nga parang andatig pa dito, knowledge versus love. Pero ang konteksto, it's about food being offered to idols. Alam nyo mga kapatid, maraming pwede tayong pag-usapan diyan about yung mga food na ino-offer sa idols. Tandaan nyo mga kapatid, ang pinag-uusapan sa mga pagkain ino-offer sa idols, we're not talking about unclean animals, unclean meat. Pagbabasahin nyo sa Bible, sa Old Testament and New Testament, ang ino-offer most of the time, especially in terms of like this, o hindi lang most of the time, all the time, are clean animals. Okay? Clean animals. So, ang nangyari po dito, ang pinag-uusapan natin ay mga malilinis na hayop na in reality, pwedeng kainin, pero ang problema, they are offered to idols. Now, bakit siya naging knowledge versus love? Kasi po, merong kinukonsider si Pablo sa 1 Corinthians chapter 8 na kinukonsider na malalakas at mga may hina. Or, kumbaga, labeled as strong and weak. Sino yung strong? Ang sabi sa verse 4, chapter 8, verse 4, therefore, as to the eating of food offered to idols, we know that an idol has no real existence and that there is no God but one. Okay, yung mga strong in faith and in their understanding, or not strong in faith, but considered strong, alam nila na ang totoo, wala naman talaga itong mga Diyos-Diyosan. Walang Diyos-Diyosan. Walang existence yung mga Diyos-Diyosan. Iisa lang ang tunay na Diyos na nasa langit. Tama naman. Their theology is correct.
Yung existence ng mga Diyos-Diyosan, wala. There's only one God. Kaya lang, ang problema, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, may mga ilan na ang kanilang pananaw, dahil sila, let's say, ay bagong mananampalataya, dumating sila sa faith, iniisip nila na pag sila'y kumain nung food, which is clean animals o clean na mga pagkain na inoffer sa mga idols, they believe na yung mga Diyos-Diyosan na yun is possibly existing. Okay? So meron pa rin ilan. Alam nyo naman mga kapatid, when you're new in the faith, you're a new Christian, or sometimes kahit matagal na, minsan may mga dala ka pang aral na hindi naman sang-ayon sa salita ng Diyos. Di ba? Lalo na kung nag-aaral ka pa lang, tuloy-tuloy pa lang. So, itong mga kinukonsider na strong, alam na nila, klaro na, wala namang Diyos-Diyosan talaga. Isa lang ang Diyos, yung tunay na Diyos na nasa langit. So, ibig sabihin, if we eat this food, walang problema kasi ang ending, yung pagkain ay na inoffer sa idols, wala namang Diyos-Diyosan. Although, pagbabasahin natin sa banal na kasulatan, lalo sa aklat ng Acts, may mga payo, o hindi lang payo, may mga command not to eat the food offered to idols. Kasi bakit? Pag-uusapan natin yan mamaya pa. Kasi bakit? Meron pang underlying issue with all those commands na sinasabi. Pero ang point dito, may mga ilan na hindi nila matanggap itong konseptong ito. Na kakainin mo pa yung tinapay, yung pagkain, o kaya yung karne ng baka, na ang nangyari ay nai-offer na sa idols. Paano ba yan? Kaya lang ang problema mga kapatid, mga kaibigan. Yung mga kinukonsider na may knowledge ng tama, which is yung walang Diyos-Diyosan, kundi meron lamang tunay na Diyos, ang nangyari pong sabi sa kanya ni Pablo sa verse 9, but take care that this right of yours does not somehow become a stumbling block to the weak. Ayan na, alam nyo yung tama. Walang Diyos-Diyosan talaga. Isa lang ang tunay na Diyos. Ngayon yung mga food na yan na inoffer sa idols, wala naman talagang mga Diyos-Diyosan. Pero sabi ni Pablo, yung pagkaalam nyo ng tama, mag-ingat kayo kasi baka mamaya, dun sa iba pa ang pananaw, mga nagsisimula pa lamang sa pananampalataya, baka maging katisuran kayo. Huwag nyo na lang gawin. Kaya po dito, Paul's primary concern regards the lack of unity that the misuse of knowledge could cause. Paul is not criticizing knowledge as evil in itself. Tama naman yung kanilang understanding. Instead, he's against the kind of knowledge that leads to arrogance and division in the church. So ano po yung main underlying issue sa 1 Corinthians chapter 8 at ididil pa natin sa 9 and 10? Ang main issue, they are using their knowledge na tama naman to be arrogant. Wala na silang pakialam dun sa mga nagsisimula pa lamang sa pananampalataya. Ang lagi nilang iniisip, ang mahalaga, I'm doing this. And wala naman akong maling ginagawa. Kaya lang, yung pagkain na yun, sa pananaw ng iba, ay medyo mali, kaya nangyari po nagiging katisuran sa iba. Don't get me wrong mga kapatid, mga kaibigan. We are to stand for the right, though the heavens may fall. We are to stand for Jesus no matter what. Pero ang sinasabi po sa atin dito, while we stand for the truth, while we stand for the right, yung knowledge natin ng katotohanan should not leave us to be loveless. At ito, gusto kong idil to ng mas maganda kasi hindi po ibig sabihin dito ng pag nag-practice ka naman ng love, ito tolerate mo na lang. Kumbaga, sige, gawin mo na lang yung mali. Hindi rin ganun. Kaya nga po grabe, no? Yung balance ng love and truth, mercy and justice talaga, yun talagang dapat nating ipag-pray. And ang pinakang solusyon dyan is to always look at the cross of Christ. Amen? So, ulitin ko mga kapatid, ang issue dito, yung alam na tama ng mga kinukonsider na strong, nagiging katisuran sa mga bagong mananampalataya. Kumbaga, ito yung sinasabi ni Pablo, mamaya babasahin natin,
na hindi porket tama ay nararapat. Lalo na kung yung yung tama na naiisip mo ay magiging katesoran sa iba. At dito po specifically, yun nga po, tama yung knowledge nila, walang Diyos-Diyosan, iisa lang ang Diyos. Ang nangyari naman, naging arrogant sila. Hindi, kainin na lang natin. At mababasa pa natin sa chapter 10. Dumating pa sa point na para bang ang nangyari, pumupunta na sila doon sa mga celebration at mga parties, yung kung saan mismo, sa mga temples, kung saan ino-offer, at doon na sila kumakain. Kaya naging arrogance na mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Wala na silang pakialam sa iba. And that's why love is the key word. Christians are supposed to practice self-denial out of love for Christ and others. At ang ganda nito kasi, when we go to chapter 9, si Pablo magle-lay down ng mga bagay na pwede niyang tangkilikin, o hindi lang niya pwedeng tangkilikin, dapat niyang tangkilikin, but because of his love for people, for love for the work, he chose not to. Kumbaga dito, parang ang dating, para na sa akin yan eh. Pwedeng i-insist ni Pablo, hindi, akin yan. Wala kayong magagawa. Karapat dapat ako dyan. Pero hindi ginawa ni Pablo. Kasi ang sabi niya, no, ang mahalaga, mag-advance ang gawain lalo. Basahin natin ha, sa 1 Corinthians 9:4-6. Kaya ito, pagbabasahin niyo 1 Corinthians chapter 9, parang ang dating, parang walang connection doon sa chapter 8, meron. Kasi ang issue sa chapter 8, yung mga tao na nakakaalam ng tama, but it led them to arrogance. Kumbaga, alam ko yung tama, wala na akong pakialam. Wala na akong pakialam sa iba. Wala akong pakialam sa kanila. Pero si Pablo sabi niya, no, it's not like that. When there is Christ in your heart, there is love. If you really want to glorify God in whatever you do, you think of others as well. Kaya tingnan niyo, sabi niya sa 1 Corinthians 9:4-6, ito na, ililay down niya as an example na hindi lang dapat sarili ang iniisip. Sabi niya, do we not have the right to eat or drink? Do we not have the right to take along a believing wife, as do other apostles and brothers of the Lord and Cephas? Or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working for a living? Himay-himayin natin to. Anong ibig sabihin niya doon na, do we not have the right to eat or drink in verse 4? Here, food and drink represents financial assistance in general. As an apostle, Paul had the right to receive material support from those who he ministered to. Other religious leaders in his time used to do that, but he just didn't. Or he didn't. Instead, he supported himself by making tents in Acts 18 verse 3. Kumbaga, karapat-dapat niyang tanggapin, pero pinili niyang hindi. Kasi bakit? Para yung resources magamit pa sa ibang mga gawain. Kumbaga, ang point ni Pablo, I can fund myself. Hindi dahil sa pagmamayabang, kundi dahil gusto ni Pablo yung resources magamit pa sa ibang mga pangangailangan. Kaya, ang point, karapat-dapat ba siya? Tama ba na makuha niya? Yes, nararapat. Pero hindi porkit nararapat, he was claiming it. Ano pa ang sabi niya? To take a believing wife. A married apostle was allowed to make a missionary journey with his wife at the church expense. Examples of missionary couples include Priscilla and Aquila, Andronicus and Junia. But Paul was unmarried. He could get married and then benefit from the right of being accompanied by a wife with financial support for both. Okay? Pero ang sabi ni Pablo, single naman ako, so no problem. And I don't know, but maybe even for Paul, if he's married, he will still fund himself and his wife. Grabe mga kapatid, yung self-denial ni Pablo, talagang mapapaisip at talagang magkakaroon tayo ng reflections na hindi lahat ng nararapat kung ikakatisod ng iba ay ating gagawin. Ito pang sabi niya, to refrain from working for living. Paul and Barnabas had the right to earn wages for their missionary work. Paul was a tent maker for a living. But we don't know what Barnabas' occupation was. We know that he was very generous and thus he was willing to support
himself. Kumbaga, ang point mga kapatid, pwedeng hindi na sila magtrabaho eh. Sasahod na lang sila sa kanilang mga ginagawang pangangaral. And yet, sabi ni Paul, even though we deserve all of this, we chose not to. And for sure, if we look at the whole scripture, the purpose of Paul is so that ang mga resources magamit pa sa iba pang mga gawain, and at the same time, hindi lang magamit sa iba pang mga resources, kundi nang sa ganon, si Pablo ay talagang makita yung love niya for, hindi lang makita, kundi talagang love niya yung mga tao. Kaya kung i-connect natin sa chapter 8, ibig sabihin, hindi porket you have the knowledge, hindi porket alam mo yung tama, hindi porket nararapat na gawin mo, o you're entitled to it, kukunin mo. Lalo na kung may mga ilan na maaapektuhan ng desisyong ito. At dito po specifically, yung desisyon na yon is referring to eating food. Yung knowledge nila na there's no idols, wala naman talagang idols, there's only one true God, kaya lang ang nangyari, naging na silang arrogant. Kumbaga sabi nila, hindi, wala naman yan. Wag mong isipin yung ano ng iba. Ang mahalaga, ginagawa natin to. Kasi tama yung pananaw natin, tama yung ano natin, no. We need to have love for others. Ito po yung minsan, kailangan nating talagang ipag-pray. Hindi lang minsan, kundi talagang dapat nating ipag-pray na magkaroon talaga ng genuine love for God and for others ang ating mga puso. Na hindi lang lagi ang iisipin natin ay ang ating mga sarili. Ha? Hindi lang yung ating mga sarili. Iisipin natin, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, ay kung ano yung makakabuti sa iba. Lalo ngayon, ang madalas na ginagamit ng iba yung freedom of speech. Parang ang point, I have the freedom to say what I want to say. But to the point na nangyari, yung freedom of speech, when you look at the social media, when you look at the news online, ang nangyari po, they are using their freedom of speech para nang sa ganon ay mangbaba ng ibang tao, manira ng ibang tao, mangbagsak ng ibang tao. Hindi porket you know your freedom or you have that freedom, ibig sabihin, you will use it in a way to harm others. So again, minsan sasabihin pa ng iba ganito, kasalanan na nila yan. Kasi ba't sila ganun mag-isip? Well, ulitin ko mga kapatid, mga kaibigan. There are times, you're right. You're right din. Tama rin yun. Minsan, yung pag-iisip natin, number one, yun ang dapat nating ipanalangin sa Diyos na huwag tayong magkaroon ng maling pag-iisip laban sa ating mga kapwa. To always have the benefit of the doubt. Lalo na pag may naririnig kayong mga issue o may nakita kayong news online na hindi nyo pa sigurado, always have the benefit of the doubt. Kasi you don't know yet the whole picture. You don't know both sides of the coin. Hindi mo alam yan. Di ba? Hindi natin alam yan. So, ang dapat natin gawin is to really examine and think first. But again, we need to pray na huwag tayong magkaroon ng kaisipan na hindi maganda laban sa ating kapwa. But at the same time, tayo rin naman na mga namumuhay na nakakaalam ng tama. Yes, ang buhay natin makasalanan, babagsak tayo once in a while, and sometimes, minsan, kung kailan ka pa bumagsak, nagkamali, doon ka pa makikita ng iba. Ano po? Pero ang point, iba kasi yung konteksto dito. Yung konteksto dito, alam na nila, posible na alam na nila na may mga natitisod sa kanilang mga ginagawa. Na tama naman, na wala naman sanang issue, kaya lang nagiging katisuran sa iba. Kung baga, it's really arrogance. Mga kapatid ko, mga kaibigan ko. And so, we're encouraged sa ating pong pag-aaral ngayon, of course, to love God, and if there is love in our hearts, there's going to be love for others. Ang mangyari po, we will be mindful of others. Hindi porket tama o nararapat, gagawin na natin, kukunin na natin. Lalo na kung meron pong natitisod o merong mali pa yung pagkaunawa. Kaya nga ang goal natin, ipaliwanag natin.
sabihin natin, ito, dapat ang nangyari dito, okay, nagkaroon sila ng Bible study about dun sa mga, about the concept of God. And then yung mga idols. Kaya lang ang nangyari nga po, naging arrogance na. At minsan kahit may ilan na mga hindi pa rin nakakaunawa, sabi siguro nitong mga strong, ay hindi, bayaan mo na sila. Ang bagal nila, hindi nila maano. No, hindi ganun. We need to think of others. Mga kapatid, napakagandang pag-usapan ito, napakagandang reflection. But again, ulitin ko po ang context. Ulit-ulit ko na po sinasabi, yung context. Alam nila, yung tama, kaya lang may natitiso dahil hindi pa tama yung pagkaunawa about doon sa mga concept of God, idea of, o yung one God na idea, hindi pa naunawa ng iba, and still, ipinipilit nitong mga nakakaalam. Wag na natin silang pansinin, bahala na sila. Kaya si Pablo sa chapter 9, he's saying, ang dami kong dapat na maranasan, ang dami kong dapat na mga i-claim, but I chose not to claim. At ang sabi niya sa verse 9, o chapter 9, verse 27, I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Ang ganda. Mga kapatid, yung self-denial. Yung pag-iisip, not just for himself, but for others. Yung love for God and love for others. And that's why, all to the glory of God, we are reminded, there should be love for God. Genuine love for others. Hindi lang ang iniisip natin ay yung ating mga sarili. Hindi lang ang iniisip natin ay yung tingin natin ay tama. Lagi nating iniisip. Although, again, alam nyo pag ito yung usapan, ang dami minsan magiging tanong. Sasabihin nila, di paano yun, pastor? Kung lagi na lang natin iniisip yung sinasabi ng iba, paano yan? Paano tayo makakapamuhay ng maayos? Kasi di ba, ang totoo, ang reality, lahat talaga ng mga tao sa paligid natin, iba-iba yung iisipin. Pero tandaan nyo po, yung konteksto po dito is specific. Okay? Yung konteksto po dito, ang nangyari, tama yung alam nila na dapat gawin, pero ang point, tapos hindi lang, tama yung mindset nila that there's only one God, there's no existence of idols. Pero may warning na rin kasi before sa mga teachings ng mga apostles. And at the same time, dito po ang nangyari, yung mga kinoconsider na strong, they were arrogant. Pag nabasa natin sa chapter 10, mas lalo nyo po maiintindihan bakit very strong sinasabihan sila ni Pablo, wag ganyan. Kasi ang nangyari po, hayagan na sila ay gumagawa ng mga bagay na ikakatisod ng iba. Okay? So, mga kapatid, we live in accordance to what the Lord wants. But at the same time, we love God and we love others. But yung pagmamahal natin din sa iba does not mean we will live in the wrong way. Hindi. Yung pagmamahal natin sa iba should lead us to care for them. Care in a sense na kung yung ating gagawin, although tama siya, tama yung pananaw natin, pero hindi pa nauunawa ng iba at ikatitisod ng iba, let's not do it. Or maybe explain it first to them. Tulad po ng situation dito. Pero mga kapatid, wag nating gagamitin yung kontekstong ito sa mga bagay na mali na. Mali na. Halimbawa, alam na talagang mali. Tapos, kumbaga, tama talaga na nagawin yung isang bagay. Panatiling banal. Halimbawa, yung araw ng Sabat, tama talaga. Tama na talaga na hindi dapat gawin yung kumbaga yung sinasabi ng Diyos, huwag sumamba sa idols. Tama na talaga. Merong iba na, alam mo yun, kaya sila, sumasama yung loob nila kasi nakokorek sila sa kanilang mga maling ginagawa. Nakokorek sila. Dahil mali. Talagang gawa nila. Mali talaga yung practices nila. Ibig sabihin ba, hindi ko na lang hindi ko na lang gagawin yung tama, gagawin ko na lang yung mali, kung ano yung sinasabi ng majority. Iba yun. Ibang konteksto yun. Kasi we will continue to do what is right. Dito po ang pinag-uusapan, yung mga kinukonsider na weak,
yung pang-unawa pa nila is hindi pa ganun kalalim tungkol sa Diyos. At pagkatapos, meron pa silang na-receive na mga instruction pag binasa nyo sa Acts. Not to eat food offered to idols. Ang nangyari po, yung mga may knowledge, masyado nang naging arrogant. So dito po ang sinasabi, again, yung love for God and then love for others should be taken in its context. Yes, we continue to stand for the right, and at the same time, we will continue doing what's right. Kasi hindi ibig sabihin ng ating pinag-uusapan ngayon, hindi na lang natin gagawin yung tama para lang sa ating kapwa. Kasi yun yung extreme minsan eh. Huwag na lang natin gawin yung tama kasi may mga nasasaktan. Tandaan nyo si Jesus Christ, He was always doing what's right. He was always mindful of people. And yet, people are still reacting negatively. But He kept on doing what's right. Kaya po yan papasok yung prayer and submission natin sa ating Panginoon Diyos. Now, let's go to the second point. Medyo napahaba tayo dito sa first point. Second point, number one, we look at love. All to the glory of God, love should be there. All to the glory of God, learnings should be there. And how do we learn? Alam nyo, may saying, you learn from your mistakes and you learn from others. Dito po, ang gagawin ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 10, he will lay down the experience of Israelites and allude it. May allusion na mangyayari para nang sa ganun, maunawaan ng mga Kristiyano sa panahon nila, lalo nang sinusulat ito ni Pablo, na we are like in the same boat na mga Kristiyano, na we have these privileges, we have the benefits of knowing what's right and what's wrong, and yet, bumabagsak sa pagkakasala. Basahin natin sa 1 Corinthians 10, 1-5. For I do not want you to be unaware, brothers, that our fathers were all under the cloud, and all passed through the sea, and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea, and all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Nevertheless, with most of them, God was not pleased, for they were overthrown in the wilderness. So, ayan na, merong ginagawa si Pablo na allusion from the Old Testament experience ng mga Israelites, and then, kinokonek sa food and drink. Dito po sa New Testament, sa context sa Corinth, kasi bakit po? Paul is saying, we're almost in the same boat. Tingnan, basahin natin ito. The reference to the cloud and the sea brings God's leading, presence, and protection to mind. In turn, food and drink stands for God's provision. Paul refers to the experience of Israel in the cloud and sea as a baptism analogous to Christian baptism. Likewise, by referring to food and drink, Paul alludes to the Lord's Supper. So ito, mga kapatid, so binabalik ni Paul na we can learn from the experience of the Israelites from the past. At mababasa nyo sa Romans yan, yung mga bagay na nasulat sa nakaraan, mga bagay na makakatulong upang nang sa ganon, mapalapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Para nang sa ganon, magkaroon tayo ng pag-asa, at para nang sa ganon, mas lalo tayong makalakad ng ayon sa kalooban nating Panginoong Diyos, at huwag na nating gayahin yung mga pagkakamali nila. Kaya nasulat yan sa banal na kasulatan. Kaya lang ang nangyari sa verse 6, now these things took place as example for us, that we might not desire evil as they did. Ayan ha. So, sinusulat ni Pablo, kinoconnect ni Pablo sa Christian experience natin ngayon. Kaya sabi niya, yung nung sila'y dumaan sa Red Sea, they were baptized. Sabi niya, in the same way, tayong mga Christians, we were baptized. And so, yung Christian experience, naroon. Kinoconnect ni Pablo, yung karanasan ng mga Israelita at tayong mga karanasan natin ngayon. The Lord protected them. The Lord is providing for us. Kinoconnect ni Pablo. At ngayon, ang sabi niya, itong mga bagay na nasulat sa Old Testament ay example for us para wag na nating gawin pa yung ginawa nila. And that's why all to the glory of God means, number one, love. There should be love. Number two, there should be learnings. Learnings from what happened in the past. Learnings from the Scripture. So, ito, Christians are living the same experiences as Israel did.
However, Paul recalls the history of Israel because he does not want the history to repeat itself. Ito ang sabi niya sa 1 Corinthians 10:7-8. Do not be idolaters, as some of them were. As it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. We must not indulge in sexual immorality as some of them did, and 23,000 fell in a single day. So again, dealing with sexual immorality, and then sa verse 7, dealing with idolatry. So sabi ni Paul, wag nating gayahin yung nangyari. Pero yun din ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Kumbaga ang nangyayari, sa context ng chapter 8, chapter 9, and chapter 10, ang nangyari po, the glory is not being given to God. Kasi ang nangyari po, pinipilit natin yung ating mga sariling kagustuhan. Naging tayong arrogant sa mga bagay na alam nating tama. At hindi na natin binigyan ng pansin yung iba na maaring nadadala, natitisod sa ating mga desisyon. Kaya ang sabi dito sa 1 Corinthians 10:12, let him who thinks he stands take heed lest he fall. Kung akala mo ay nakatayo ka, mag-ingat ka kasi baka mamaya ikaw ay bumagsak kasi bakit mga kapatid, tandaan ninyo, we're wrestling with principles and powers, with the enemy. Hindi natin kaya sa ating mga sarili. So don't ever think that because you're knowledgeable, just because you have the position, just because you have the resources, hindi ka nababagsak. Kaya sabi ni Pablo, mag-ingat tayo. Kasi tulad nila, ang nangyari dito mga kapatid sa Corinth, tandaan nyo yung issue ng sexual immorality, tinolerate na nila. Tapos ngayon, ang nangyari, yung knowledge nila, ang nangyari po, naging dahilan na para nang sa ganon, maging arrogant at wala na silang pakialam dun sa mga nagsisimula pa lamang sa pananampalataya. Amen? So we need to learn from the past. Kaya every time we read the Bible, it helps us to go back sa salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? It helps us to go back. Every time we read the Word of God, it helps us na maalala yung mga kwento para wag na nating maulit. Para matuto tayo sa mga nangyari. At ito, binabasa natin ngayon para nang sa ganun, tayo mismo mamuhay ng sang-ayon sa kalooban at kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. The true love means when we love God, we stand for the truth. Ulit-ulitin ko yan, we don't compromise. But our love for God, our love for the truth, and our not compromising does not mean that we will be arrogant, that we will not care for the people around us. Iisipin natin yung mga tao sa paligid natin. Hindi natin gagawin lang. Alam mo yun, parang yung isang bagay na alam mong pwede mo namang gawin. Pero iisipin mo muna, kung gagawin ko ba ito, mauunawaan ba? Baka pag, alam mo yun, baka may mga, lalo if okay naman siyang gawin, I will do it in public, paano kung may iba na mga matitisod? Ulitin ko mga kapatid balikan ninyo yung buong video para na sa ganun maintindihan nyo yung konteksto ng pinag-uusapan natin. Kasi uulit-ulitin ko po, it's about standing for the right. We will stand for the right. Hindi tayo magko-compromise. Hindi natin ito-tolerate ang paggawa ng mali. Kasi ang pinag-uusapan dito, may mga ilan na bago pa lang. Hindi pa nila nauunawaan. And our knowledge of the truth should not lead us to arrogance. Ito, pupunta na tayo malapit na. Pero basahin mo natin itong verse 13 kasi napakaganda nito. No temptation has overtaken you. That is not common to man. God is faithful. He will not let you be tempted beyond your ability, but with temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Ang ganda nito. Pinapaalalahanan tayo, anumang tuksong darating sa buhay natin, yung tukso na mga, temptation sa paligid natin.
na mga nangyayari, na mga dumarating sa buhay natin, God will also provide the way for us to escape. At hindi lang yon, even yung temptation na maging arrogant, maging mapagyabang, mapagmataas, tutulungan tayo ng Diyos na wag siyang mangyari if we will remain connected with Him, in Him, through Him, by Him. Amen? So, number 1, we talk about love. Number 2, we talk about learnings. Why? Because we want all the glory to be given back to God. And number 3, all to the glory of God means, mga kapatid, loyalty to God. Tingnan nyo sabi sa verse 14. Therefore, my beloved, flee from idolatry. Noong nakaraan, flee from sexual immorality. Now, flee from idolatry. Alam nyo ba pag pinag-usapan yung 1 Corinthians chapter 10, 14 to 22, ibinalik ni Paul yung issue ng pagkain, ng mga pagkaing ino-offer sa mga idols. At ito mga kapatid, baka sa inyo medyo strange, pero sa kultura po nila, it's very common na yung mga animals is being sacrificed to gods in hidden temples. At ang nangyayari po mga kapatid, part po nung mga meat na yon, yung mga hayop na yon, after i-offer, ibibigay sa priest, sa mga hidden temples, and then, yung iba, ibibigay po, mabibenta sa meat market. Okay? Makukuha sa public market. Sometimes, ang nangyari po, dahil binibenta siya sa public market, ang mga Kristiyano, minsan, unknowingly, hindi nila alam, ang mabibili pala nila ay mga pagkain o mga karne na nai-offer sa idols. Okay? Eto mga kapatid, ang point, walang issue. Kasi, ulitin ko, babalik tayo sa chapter 8, wala naman talagang mga Diyos-Diyosan. Tapos yung pinag-uusapang karne naman talaga na okay, na pinahintulot, hindi yung unclean animals. Okay? So, okay. Pwede kasi hindi mo alam na yun ay in-offer. Or let's say, ito. Pag alam mo na in-offer sa idol at dun pa yung nakasale, at pagkatapos maraming nakakakita sa'yo, o merong mga, let's say, mga members doon ng church na doon sila namimili din, sabay pa kayong namimili, at tapos o kaya may mga pwesto doon. At yung pwestong yon ay alam na ito ay ino-offer sa mga Diyos-Diyosan. Again, sa mindset, walang problema kasi bakit yung meat is clean. And then, wala naman talagang Diyos-Diyosan. Pero for the sake na yung mga mananampalataya na nasa paligid ay wag matisod, hindi ka nabibili doon. Yan yung sinasabi ni Pablo sa chapter 9. Hindi porkit nararapat, gagawin natin. Lalo na kung may matitisod. May mabibilang ka namang iba eh. Di ba? May mabibilang ka namang iba. Pero ang point, kung makabili ka, may mabili ka, kakainin mo, no problem. Pero kung alam nung iba na yung pwestong yun ay ganun na, at may matitisod at kulang pa yung pagkaunawa nila sa katotohanan o sa tama, wag mo na lang gawin for their sake. Yun ang point na sinasabi natin. Kaya tingnan nyo, ang problema nitong mga nakakaalam, hindi lamang ito yung tungkol sa market. Ang problema mga kapatid, yung arrogance. Sabi nila, tama naman eh. Walang problema. Punta tayo ngayon sa mga hidden temple, doon na mismo tayo kumain. Doon na tayo mismo kumain. Wala man yan eh. Pwede naman yan eh. Di ba? No issue naman yan eh. So, ang nangyari po mga kapatid, talagang katitisuran. Kasi doon na mismo nila pinupuntahan sa mga hidden temples. Ito, basahin ninyo. Nevertheless, while meat previously sacrificed in a temple could be eaten by Christians at home, in 1 Corinthians 10, 8, 1-13. Ito, pakinggan ninyo. The practice of going into pagan temples and participating in their festivals was clearly forbidden for Christians. The criterion is clear. Christians are allowed to eat that meat at home because the idols are nothing. Wala namang mga Diyos-Diyosan.
So kung nabili mo sa meat market, okay lang. However, Christians must not participate in pagan ceremonies because this corresponds to worshiping demons. Kumbaga ang nangyari na dito sa mga nakakaalam, naging arrogant na talaga. Okay lang naman. Pwede naman eh. So, ang nangyari, pumunta na sila mismo dun sa temple, nag-join na sila ng mga practices, nag-join na sila ng mga events. And that's why, talagang katitisuran. Kaya ang sabi ni Pablo sa verse 21, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of the demons. You cannot partake of the Lord's table and the table of demons. Kasi nangyari, nag-join ka na sa festivals eh. Nag-join ka na sa mga practices nila just because of your arrogance, of their arrogance. Kaya ito'y sinasabi na bawal talaga. Ang nangyari po, arrogant eh. Naging arrogant. Okay lang daw. Kaya may mga natitisod. Kaya sabi ni Pablo, you cannot serve two masters. You cannot serve two masters. Paul teaches that God requires wholehearted loyalty. Wholehearted loyalty. So I hope mas lalo po nating naintindihan yung chapter 8, yung chapter 9, at saka chapter 10. Ha? Ayan po yung context niyan. Kaya sabi sa verse 24, let no one seek his own, but each one the other's well-being. Isipin din natin yung iba. Kumbaga parang buffet yan. 'Di ba? Ikaw yung una sa pila. Sabi, unlimited eh. Eat all you can eh. 'Di ba? Sabi pa na iba, eat all you can nga ni. 'Di ba gumaganon pa sila? Lahat nga, ang ginawa, kinuha mo na lahat. Kinuha mo na lahat yung lumpia. Hindi mo na tiniran yung iba. At ang sabi mo, sabi, eat all you can eh. Ang sabi ay pwede eh. Kinuha ko na lahat. Hindi mo na hinayaang makakuha yung iba. O kaya kumuha ka ng part na sobrang dami, yung mga nasa dulo wala na. Kumbaga ang point ganun mga kapatid. Although it's okay. Pwede. Kasi eat all you can nga eh. Pwede. Pero iisipin mo yung iba. Kasi baka wala na silang makuha. 'Di ba? Iisipin mo yung iba, baka wala na sila. Lalo na kung yan ay potluck. Iisipin mo yung iba kasi baka mamaya kinuha mo na lang. Ilan na lang yung makakakuha kasi kinuha mo na lahat. Yun po, ang iniisip natin di lang sarili natin. Kaya yung knowledge mo na pwedeng kainin, yung do sa potluck, pwede daw eh, in-announce eh. Pero hindi ibig sabihin gagawin mo. Kasi it's about love for God and fellow beings. Kaya sa verse 23, but this means that even lawful things may not be helpful or edifying since they can be offensive to someone else's conscience. So kahit yung mga nararapat at pwede, hindi mo automatic gagawin kasi yung iba natitisod o hindi pa sila klaro na aiintindihan yung concept, baka sila'y matisod. Kaya yun ang sinasabi ni Paul. And that's why, pupunta tayo sa 1 Corinthians 10:31 na ating key text. Therefore, whether you eat or drink, whatever you do all for the glory of God. Amen? So, kahit yung pagkain mo na tama naman, yung tamang pagkain, yung tama na kakainin mo, na pwede naman, ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pipigilan mo, lalo na kung may matitisod ang iba because, you want to glorify God. So, glorifying God means you of course, you follow what He tells you. You follow what's right. You follow what the Bible says. You don't compromise. But at the same time, you think of others. Pero in thinking of others, it doesn't mean you will compromise the truth. In thinking of others, it doesn't mean ibibend mo yung katotohanan. Patuloy mo pa rin gagawin ng katotohanan, pero iisipin mo yung kapwa mo. Kung may matitisod,
hindi mo na lang gagawin kahit pwedeng gawin. Kaya ito, basahin natin to last. Idolatry can manifest itself in the most varied forms. For anything that usurps the glory that belongs to God alone is a form of idolatry. Ano mang nakukuha yung glory na para sa Diyos is a form of idolatry. Dito po ano nangyari? Yung knowledge nila led to arrogance. And that's why, ang sabi ni Paul, whether you eat or drink, whatever you do, do it all for the glory of God. When you think of God's glory, if you want to glorify God, you follow the Lord. You love others. You don't only think of yourself. Napakaganda mga kapatid. Ang sarap pag-aralan. Ako po mismo, ang dami kong reflections from this study. And I hope na mas lalo pa po tayo mapapalapit sa Diyos. Tatayo sa katotohanan. Hindi magbe-bend sa left or right. Pero, yung mga bagay nating alam na tama, kung matitisod ang iba, i-educate natin, tulungan natin. At kung hindi pa rin nila maunawaan, hindi porkit tama, as in yung tamang gagawin, ay, o yung, let's say, hindi tama eh, kumbaga yung nararapat, o yung benefits na pwede mong makuha, kukunin mo na lang dahil lang tama siya. Iisipin mo yung iyong kapwa. But ulitin ko mga kapatid, we continue to stand for the right to the heavens may fall. We don't bend to the left, we don't bend to the right. We continue to be faithful to God no matter what. But it doesn't mean we will not think of others. Mamahalin natin sila, iisipin natin sila, at anumang bagay na makakatulong sa kanila, iisipin natin, gagawin natin. Parang ano lang yan eh. Last example, sapatos. Minsan po, napunta ako ng church. Naalala ko nung ako'y bagong halimbawa yung mga things like long sleeves. Dati po, nung una kong church, tinutupi ko yung aking long sleeves. As hindi ako mahilig mag-tuck-in. Pero nung napunta ako sa church, na dapat naka-necktie, naka-tuck-in, at hindi naka-bend yung yun yung concept nila ng okay, ng katanggap-tanggap. And so, I adjusted. Okay? Kasi bakit? Wala namang masama kung magtatakin ako. Wala namang masama kung magne-necktie ako. Sometimes ang nangyayari, ay hindi na, dapat ganito ako eh. Dapat ganito yung suot ko. Hindi dapat iniisip yung ganon. Mga kapatid, we need to start re-evaluating. Let's not just think of ourselves. So ito po yung mga bagay na pinag-uusapan natin dito. So again, I hope nakuha po natin yung whole concept. Again, ang 3 points natin, love, learnings, and loyalty. Nawa po na-bless kayo. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa aming pong natutunan. Tulungan kaming mapalapit sa inyo. Maisukong aming buhay sa inyo. At tulungan kaming patuloy na kayo po ang aming iibigin at wala ng iba. Tulungan kami, Panginoon, na sa pag-ibig po namin sa inyo, magresulta ito sa pag-ibig namin sa aming kapwa. Sa panahong nahihirapan kami to show genuine love and concern to others. Lord, tulungan niyo po kaming tumingin sa aming Panginoon Kristo at maging dahilan ito upang magawa po namin isipin hindi lamang ang aming sarili, kundi isipin ang mga tao sa aming paligid. Patawarin kami sa mga kasalanan namin. Patawarin kami sa panahong kami, Panginoon, ay hindi naging mindful or concerned about other people. Help us, Lord. Help us, Lord. We cannot do it on our own. Salamat, Panginoon, at alam po namin anuman ang aming hinaharap at mga pagsubok sa buhay, sasamahan niyo po kami. Gagabayan niyo po kami. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Medyo bitin tayo, pero praise the Lord pa rin. Nawa po natutunan natin ang dapat nating matutunan. Nawa po'y patuloy na tayo'y lumago sa pananampalataya at lalo pang lumalim ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Pakishare pong video ito para mas maraming makinabang at mas maraming mabless. Maraming salamat po muli. Pagpalain kayong lahat at magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral.